Magandang araw ho sa inyong lahat mga kababayan. Ako si JDB, ang inyong abang lingkod. Well, pag-usapan po natin ngayon, ito pong kabulastugan na to, yung NFA rice na ibinenta po na bagsak presyo. Okay? Kanina kasi pinakinggan ko rin ito, nakita ko kay Katunying. Kaya lang sabi ko, teka, makakalkal nga rin ito, mahanap nga rin tong, kasi wala akong makita ibang mga balita na naglabas nito. So ngayon, may pupuntahan lang tayong article. Are. Ito. So ito yung presyuhan selling prices. Ayan, 25, 'di ba? Yan, authorized retail store, wholesale, consumer. Okay? Yung variety, well-milled rice, buying prices, ganyan. Pero alam niyo ho ba, ito pong sa NFA, ito po ay hindi po sila po pwedeng magbenta ng bigas. Okay? Sa pribado. Ang NFA po ay bumibili ng bigas sa mga magsasaka natin. Yan. Dati meron tayong nabibiling mga bigas. Magmula po yan sa ating mga sa mga magsasaka natin, yung iba naman mga galing sa mga in-import, ganyan. Tapos ang NFA nagbabagsak sa mga palengke. At yun nga po yung naging paborito namin, kinalakihan ng mga anak ko at preferred ko na bumili. Imagine, 27 o 31 pesos nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Kaya lang, naglaho po yan dahil na rin po sa pagkakabuo ng rice tarification law. So, ang nangyayari po ngayon sa kasalukuyan, ito po nga NFA rice ay binibili sa mga magsasaka na umabot, sabihin natin ng from 19 pesos up to 23 pesos. Depende kung tuyo, malinis, o kung fresh pa. Di bumabagsak lang ang presyo ng 19 pesos. Palay pa lang yan Palay pa lang po yan. Hindi pa ho yan bigas. Okay? So ngayon, ang nangyari po dito ay ganire. Teka, nasa na siya? Uy, wala. Okay. Yan. So sa isang vlog, itong opinion, nandun po yan. Sabi rito, NFA now, a rice recycler. Yan. Food Authority allegedly sells old rice stocks to private traders. Yan. So, yun pong binili ng NFA sa mga magsasaka na bigas. So, naka-stock sa kanilang bodega, yun po yung pinagbibenta. Umaabot po ito ng 75 thousand. Ito ho yung breakdown ng mga bigas na binenta. Okay? Alam niyo ho, what makes it anomalous, dahil ito po ay hindi po inaprubahan ng konseho. Meron pong tinatawag kasing NFA Council na kung saan ay miyembro po itong tawag dyan, itong DA Secretary. Dati si PBBM member ngayon hindi na. So meron na tayong DA Secretary. Okay? So ano ba ginagawa nga kasi nitong NFA Council? Sabi diyan, the NFA Council has been vested directly by law with the legal capacity and authority to exercise all corporate powers, conduct all business, and to hold all the properties of the NFA. As a collegial body, it is primarily responsible for the governance of NFA. Okay, so kaya kinakailangan alam nila. So ito ang mga bumubuo po ng NFA Council, headed ng ating DA Secretary. Yan. Okay. Now, ang nangyari po rito ay ganire. Inirereklamo po itong isang tao. Okay? Saglit lang. Ayan, lakihan natin. Oops. Okay, sabi rito ay ito ho.
Results ito ng laboratory. Yan. So, may nagreklamo po rito. Inirereklamo po ito sa sa NFA Council. Ang inirereklamo po ito pong si Administrator Bioco at yung kanyang acting special assistant si Hermano. So sabi rito, report on irregular sale of NFA stocks to selected commercial rice traders. Tako, yari na kagad. Well, ang tanong po, pwede ba nilang makaugnayan, mabentahan ang commercial rice traders? Diba? Siguro po pwede, pero tingin ko pagka commercial rice traders, ang gagawin talaga ng mga to, ibebenta rin nila yung bigas. As is, bigas pa rin, di ba? Ganong negosyuhan pa rin. Pero kung sabihin nating nasira yung stock at gagamitin na lamang itong feeds, di ba? Pwede rin naman. Pero dapat ay bilhin na nila itong mga rice traders na bumili ng defective na old stock ng bigas from NFA. Di ba na ito ay hindi na for public consumption. Therefore, for disposal ito, ibenta sa mga gumagawa ng mga feeds. Dapat ganon. Pero sabi rito after my assumption to office last January 23, 2024, sino tong nagsasalita na to? Wala kong iba kung hindi ang ating DA Secretary. So I received a copy of the following memoranda which appear to have been issued by your office. Sabi niya rito kay Bioco. So ito po yun. Yung mga allocation. Okay? 25,000 bags. Hindi lang po malinaw rito kung yun pong bags na tinutukoy rito ay ang laman ba ay 25 kilos na kilo ng bigas. Gaya ng pinamimigay ni PBBM, 25 kilos ang laman nun. O yung bang malaking sako talaga na ito ay 50 kilos ang laman. Okay, so yun. So, nagbigay siya ng 25,000 bags. Meron namang 17,500 plus 7,500 bags. Ayan. Diba? 25,000 bags na naman po uli. Okay. At ang halaga po ng mga ito ay pumapalo po ito ng nasa 93.6 million pesos. Okay. Ito sabi rito, based on the foregoing documents, kinontrata nyo si G4 Rice Mill Corporation at si NBK San Pedro Rice Mill. Yan, through various representatives. Aba, may mga pinagdaanan. Para daw po bumili ng deteriorating or aging stocks. Hindi naman ho totoong ganyan ng kalagayan. Para daw po bumili ng mga nabubulok na o mga nasisira na mga lumang supplies nila. Yan. Sabi niya rito, however, I also received information that the stocks sold to these rice traders were not actually deteriorating, but we are, eto na nga po, yung katibayan. Ayan na. Yan po. So may testing pong nangyari. Okay? Ayan National Food Authority, NCR, Regional Office. Subject, results of laboratory analysis. Ayan. So ito raw po ang resulta ng analysis. Good. Diba? Raw state fair. Cooked state good. Ibig sabihin, pwedeng kainin ng mga tao. Now, sabi rito, in view of the above findings, we are commending the immediate issuance or disposition of the said stocks to BJMP after conducting appropriate pest control treatment to avoid further decline in quality and possible complaints from the beneficiaries of the one-time grant of rice assistance or yung OTRA. LGUs, legislators, DSWD, and other relief-giving institutions. Diyan po napupunta, okay, yung mga NFA rice. Kaya po wala na tayong nakikita na mga NFA rice sa mga palengke. Okay, yung mga nasa palengke, yan na po yung mga commercial na in-import. So para po sa ating mga magsasaka na namang problemang hindi makayang makipagsabayan sa presyo ng mga imported at
bagsak talaga sila, walang mabumibili dahil yung presyo ng puhunan hindi kayang tapatan, di ba? Ngayon, gobyerno po ang customer nila. Ito ang bumibili. Then, ito po si NFA. Okay? Saan dinadala ng NFA? Again, para madali, sa mga iba't ibang ahensya ng gobyerno. Lalo na itong mga relief-giving institutions katulad ng DSWD. Now, ang tanong, ito, paano mangyayari na tayo po ay nagkukulang sa supply ng bigas? O sabihin natin na not really nagkukulang bagkus sobra-sobra ang supply natin kaya po merong nabubulok, merong nasisira na. Yan ang ibig sabihin dito nila. 'Di ba? Mga kapatid, dito sa Pilipinas, lahat po LGU, 'di ba? Namimigay ng mga bigas, ng mga ayuda. Tapos sunod-sunod yung mga kalamidad natin, bagyo, baha, 'di ba? Lindol. So palagi tayong nagbibigay ng mga relief goods at kabilang diyan ang bigas. Oh. 'Di ba? Meron nga rin nung nakaraang balita ng natitirang supply na lamang nito good for like 2 days na lang. 'Di ba? Pero that's the buffer stock. Pero ngayon, we are not talking about the buffer stock or whatsoever. Ang pinag-uusapan natin dito, isang matino, maayos po ng kalagayan ng mga bigas na kanilang pinagbibenta. Sa murang-murang halaga po. Alaya, ibinenta nila itong bigas sa halaga pong 25. Yan po yung presyuhan ng kanilang ginawang pagbibenta. Ito yung breakdown. Ayan So, ito hong nagrereklamo, ito po ay ito yung number 2 person ng NFA, si Assistant Administrator for Operations, Engineer Limuel Pagayunan. Siya yung nag-report. Sabi niyan, at least 4 consummated and paid sales of such stocks based on the following documents. So, January 31, puro January 31 yan, 29, 31, 29. Diba? Ito pa dito sa sulat meron ditong ito. Tingnan niyo 'yung sinabi rito As per memorandum, yan, coded, yan, blah blah blah, November 13, issued by Engineer Hermano as then acting Assistant Administrator for Operations. The latter stated that remilling and disposition through auction are not advantageous and economical for the agency. Tama naman. Diba? Now, thus, he instructed RM Lolita O. Sanedrin, yan, itong mga tao na to, ano raw ho ang gagawin? To scout for prospective buyers. Nagpahanap pa ng posibleng bumili ng nasisira ng mga bigas daw ng NFA kahit hindi naman. Sabi rito, Engineer Hermano also instructed that the buyers, binilinan pa raw ni Engineer Hermano na yung mga buyers ay dapat daw siguraduhin na itong mga NFA stocks na to, itong mga bigas na to, ay ilagay sa panibagong sako. Pero wala daw pong NFA markings bago ibenta bilang commercial na bigas. A similar instructions was issued by AO. Diba? Kita niyo yung kalokohan? Sinasabi nila na ito daw pong bigas na to kaya binenta ng 25 pesos ang kilo doon sa tatlong negosyante, sa tatlong korporasyon kasi nga raw po yung nasisira, naka-stock lang. Pero prior to that selling, meron palang nangyari na testing. Bakit po pinatesting? Siyempre, para masiguro nila talaga na ito ba'y masisira na or what o hindi. Diba? Kaso hindi naman. So, binenta nila ng sobrang mura. Diba? Tapos, ito ngayon, mamumroblema na naman ng NFA kasi kulang sila ng supply. At matindi pa, binilinan pa yung mga bumili na, yung nabili nyo sa amin
Kasi alam niyang good eh. Base roon sa, siguro pinakikita niya yung testing results na good condition, fair, tapos good condition nung luto na. Nakakain, consumable ng taong bayan. Pwedeng pwede. Di ba? Pwede pang kainin, hindi naman talagang sira. So sinabihan niya yung mga bumili ng bultuhan sa kanila, tatlong kumpanya na yan, na ilipat ninyo ng lagayan, tapos siguraduhin yung walang nakasulat na NFA. Kasi nga po bawal ang NFA rice sa palengke. So ginawa naman nila para hindi ho halata, iriribag. Ang tanong, yan bang biniling 25 pesos na yan, pag yan ay binenta, magkano ang bentahan yan? Siyempre, para hindi po mahalata na yan ay NFA rice, ang gagawin ng mga traders, hahaluan yan ng ibang mga mamahaling bigas. Di ba? No, halimbawa, makita lang medyo buo-buo, ganito, to kasukat ng palay. Dito, kahanap sila ng brand na may ganong klaseng sukat ng palay o haba. Then, dun po yan paghahaluin. Tapos, iriribag yan. So, isipin nyo po gano'ng karami yan. Di ba? To 25 bags. 25,000 bags itong mga binentahan nila. Grabe. Ang tanong, sa pagbenta ba nila ng palugi, hindi ho ba kaya sila kumita? Kaya po kinakailangan ito talaga na maimbestigahan po ng maigi. 'Di ba? Hindi tama itong pinagagagawa nila. Grabe mga taga-NFA, talagang nakasanayan ng kawalang hiyaan diyan ng kalokohan diyan sa NFA. Ito na lang, alam na nila na hindi makabubuti, 'di ba? Tapos pinurso, nagpahanap pa rin ng buyer. Then yung buyer, alam niya na matino ang kanyang binibenta, binilinan, lipat nyo ng bag. Lipat nyo ng lagay, wala tatak NFA. Kasi baka sumabit kami, bawal. Ganun lang. Ay nako. So ngayon, sino na naman ang may kasalanan dito? Sino na naman to? Wala na naman pong iba kung hindi po si PBBM na naman ang may tuturo dito. Sigurado ako dyan, siya na naman ang ituturo dyan. Kasi itong mga taong ito, mga appointed niya, mga pinagkakatiwalaan niya. O yan. 'Di ba? Kaya ako para sa akin dapat po dito pagsisipakin ito ni PBBM sa pwesto. 'Di ba? Pagtatanggalin niya mga yan dahil alam na nilang hindi tama yung gagawin nila, ginawa pa nila. 'Di ba? Samantalang kailan lang ang NFA naging naging talk of the town din ito. Kumbaga po, markado ang NFA sa mga tao at sa mga nasa media. Tapos, walang ano sabi ron ng secretary? May napansin din kaming ganitong kalakaran noong 2023. So, ibig sabihin, talamak tong mga to sa ganitong gawain. Di ba? At ang totoo, hindi naman na po ito bago eh. Dati na po itong issue. Yung ginagawa dyan, kukuha ng bigas sa NFA, bibili, ililipat ng sako o hahaluan, then mabibenta na nila ng mahal. Ay nako, tignan natin kung ano ang gagawing aksyon dito ng ating presidente. Pero para sa akin po, bago pa mauwi rito, nagamitin ito na naman na pamamahiya sa ating Pangulo. Total, mukhang may investigasyon naman na. Maliwanag na yung sinabi dyan eh. Diba, ni Secretary, sibakin nyo na. Total, they were there, diba, at the pleasure of the appointing authority. Ay nako. Alright, so iwan muna natin yan. Mawalang hiya na yan.